Sabi niya, kaya di naunlad ng Pilipino, hindi dahil tamad sila o ayaw sa upskill, kundi dahil mas pinapababa nila yung poverty threshold, not proportional yung pagtaas ng mga bilihin sa poverty threshold. Yung poverty threshold, yung minimum wage is based sa pagiging survival ng sweldo. Hindi ginawa ang minimum wage para maging komportable kayo, para mag-retire kayo dyan sa posisyon na yan, because that's just a start for you to be able to develop other skills that you will need to actually gain leverage, gain value, and to produce more monetary value habang nag-grow kayo doon sa karir nyo. At paano kayo mag-grow sa karir nyo kung ayaw nyo mag-upskill? I agree, hindi tamad ang Pilipino pagdating sa pagtatrabaho. 'Di ba? Up to the point na akala nila pag nagtrabaho sila ng 12 oras, makakaahon sila sa hirap. No, it does not work that way. Kung ano yung resulta ng trabaho mo sa 12 oras, 8 oras, or kahit 4 hours lang yan, would determine yung value mo na kayang i-produce. So, ang tanong ko, bakit ka magtatrabaho ng more than 12 hours or 12 hours nang ito lang yung kakarampot na kikitain mo? Hindi ba, ask yourself, anong skills yung kayang mag-produce ng more or higher monetary value kesa doon sa pagtatrabaho ko ng 12 hours? If you will contemplate and think about that, then doon mo makikita yung possible solutions na pwede mong tahakin sa pagpapalaki mo ng value. 'Di ba? You do not work hard, you work smart. Kailangan mas maging matalino tayo kaysa sa mga kawatan sa gobyerno. Kasi ang hirap sa inyo, inuuto kayo ng ibang politiko para maging sila yung kapalit ng current na nakaupo dito, which is hindi naman nila gagawin yung trabaho din pag sila naman yung naupo. So why not make you more resilient by being able to produce more value kahit corrupt yung gobyerno ng Pilipinas? 'Di ba? Kasi may mga tao na kahit corrupt ngayon yung Pilipinas, they can produce a good amount of value, monetary value pagdating sa trabaho nila. So, imposible bang gawin yon or mangyari sa inyo? Hindi, of course. Mahirap, yes. Pero hindi imposible yon.